Nagkakamali ka kung iniisip mong madali lang magkaroon ng anak. Komento ni Andrea. Hindi dapat nangyari to ngayon sa akin eh. Malapit na ang midterms at… Nag-aaral ka? Tanong ni Emilio. Oo. Naisip ng binata ang kulang na mga detalye sa pagpapaimbestiga ng ninong Ramon niya kay Andrea. Kung paanong hindi na ipakita sa mga litrato ang tunay na angking ganda ni Andrea. At ang hindi pagsasabi sa report kung gaano kadeterminado si Andrea na umahon sa hirap at mapabuti ang sarili. Pero hindi na mahalaga ang mga yon ngayong ipinagbubuntis ni Andrea ang kanyang anak. Hindi karapat-dapat na maranasan ng kanyang ninong Ramon ang kahihiyang ito. Huminga ng malalim si Emilio at pinatatag ang sarili upang ibigay ang pinakamalaking sakripisyo ng kanyang kalayaan at free will. Pakakasalan kita. Seryoso na saad ng binata. Sabay na natawa at kumunot ang noo ni Andrea. Huwag kang ang ano dyan? Seryoso ko, Andrea. Pakakasalan kita. Mabibigyan ko na ng pangalan ng bata at susuportahan kita para hindi ka mahirapan. Nagngangalit ang mga ngipi na usal ni Emilio. Ang pakasalan si Andrea lang ang katanggap-tanggap na solusyon sa problema nila. Pakakasalan mo talaga ako? Manghang tanong ng dalaga. Yun ang tamang gawin para sa'yo at sa bata. Hindi ko mapapayagan na ikaw ang mag-isang bumuhay sa anak ko. Nag-aalala ka ba sa iisipin ng lolo ko? Konklusyon ni Andrea. Pero hindi nagpapakasal ang mga tao ngayon dahil lang magkakaanak sila. Yun pa rin ang tamang gawin, ang pinaka-praktikal na paraan. Katuwiran ni Emilio. Hindi ako sang-ayon. Hindi mo gustong magpakasal ka sa akin, Emilio. Kaya hindi rin ako magpapakasal sa'yo. Dahil lang sa dahilang yun. Hindi yun patas para sa ating dalawa. Kontra ni Andrea. Salamat na lang sa pag-aalok. It was a nice thought. Maang nanapatitig si Emilio kay Andrea. Hindi makapaniwalang basta na lamang nitong tinanggihan ang alok niyang kasal. A nice thought? Be honest, Emilio. Hindi mo ako gustong maging asawa at hindi mo rin gustong maging ama. Huwag kang tumanggi. Ramdam ko ang pag-aatubili mo. Hindi itatama ng pagpapakasalang nangyari sa atin. Pero hindi sasang-ayon sa iyong lolo mo. We'll agree to differ kung magkikita man kami. At ang tanggihan ko ang isang nag-aatubiling asawa ay makatwiran, hindi kahibangan. Mariing giit ni Andrea. At una sa lahat, hindi ako bagay sa mundo mo. Pagtatawanan lang ako ng mga kaibigan mo. Ipapahiya lang kita. My goodness, isa lang akong janitress, Emilio. Walang magtatangkang pagtawanan ka sa presensya ko. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa at ama. Pero hindi mo ako mahal. At hindi maaatim ng pride kong makita kang pinipilit ang sarili mo. Isa pa, wala tayong relasyon. Ang nangyari sa atin ay isang gabi lang. Saka hindi mo ko kilala. Wala kang alam at pakialam kung ano ang gusto at pangangailangan ko. At halata naman sa pag-alis mo nung gabing yon na wala kang balak magpakita pang muli. Protesta ni Andrea. Tinapunan ni Emilio si Andrea ng nanguuyam na tingin. Ang pagmamahal ay kasama ng kaligayahan. Sigurado naman akong hindi kita madidisappoint sa parting yon. Saka alam kong magkikita pa tayo dahil ako ang maghahatid sa'yo sa Cebu. At hindi ba't kanina lang ay hinimatay ka? Kailangan mo nang magbabantay sa'yo. Hindi ka na dapat nagtatrabaho. Please, huwag ka nang magpanggap na ikaw si Mr. Caring and Sensitive dahil hindi ka ganon. Halos umaalingaw-ngaw pa sa tenga ni Emilio. Ang akusasyong iyon ay marahas niyang hinila ang telepono at tinawagan ng housekeeper at umorde ng agahan para sa kanyang nakakainis na bisita. Galit na galit siya. Teenager pa nang huli siyang makadama ng ganong klaseng galit. Wala siyang napapala kay Andrea. Ayaw kasi nitong makinig. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Kaya kong alagaan ang sarili ko. Wala kang dapat ipag-alala. Kaya mong alagaan ang sarili mo. Kaya pinasampa mo ko sa kama mo nung gabing yun? Parang leon na angil niya.
Kung ang mga empleyado niyang nakarinig ng ginamit niyang boses, tiyak na kumaripas na ng takbo ang mga to. Pero hindi si Andrea. Nanatili ito sa kinaroroonan at nagpatuloy sa pagmamatigas. Lahat ng tao nagkakamali at ikaw ang pagkakamali ko. Hindi pagkakamali ang gabing iyon, babe. Hinawakan niya si Andrea sa pulsuhan at hinila ito palapit sa kanyang katawan. Isang impit na sigaw ang tanging nagawang protesta ni Andrea. Bago sinakop ng mga nagbabagang labi ni Emilio ang kanyang mga labi. Inihiga siya ng binata sa sofa habang ang mga kamay nito ay malayang dinarama ang kanyang katawan. Umarako ang likod ni Andrea dahil sa ginawa ng binata. Ngunit isang katok sa pinto ng penthouse ang nagpabalik sa kanila sa realidad. Nang tumayo si Emilio para buksan ang pinto, ay mabilis na ibinaba ni Andrea ang nalilis na sweater bago umupo. Kailangan ko nang umalis. Pag-iisipan ko ang pakikipagkita sa lolo ko pagkatapos ng midterms. Sumusuko niyang sabi. At pag-iisipan mo rin ba ang alokong kasal? Natigilan si Andrea at nakipagtitigan kay Emilio. Hindi. Bakit hindi? Paano mo ako nagawang tanungin yan? Gayong ayaw mo naman talagang magpakasal. Minsan ba'y naisip mo kung gusto mong magpakasal? Hindi. Pag-amin ni Emilio. Ang magkaanak. Kumunot ang noo ni Emilio sa tanong na yon. Nangako ka na magsasabi ka ng totoo mula ngayon. Paalala ni Andrea. Hindi. Pag-amin nito. Kaya bakit ako magpapakasal sa'yo? Seguridad, suporta, para magkaroon ng tatay ang anak mo. Hindi ako naniniwalang magiging matapat ka at hindi ikaw ang tipong bagay sa buhay, may asawa at sa pagiging isang magulang. Lalo na't ayaw mo naman sa mga yon, kaya ayoko. At puputi ang uwak. Hamon ba yan? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Emilio. Hindi. Sagot ni Andrea. Kailangan niya nang tapusin ang usapang to. Hindi ba tayo maaaring maging magkaibigan? Ayokong maging kaibigan ka. Sagot ng binata. May tinawagan ito sa cellphone. Simula sa araw na to, ay may maghahatid sundo na sayo. Anito habang sinasamahan siya patungo sa pinto. At ibigay mo sa akin ang cellphone number mo. How ironic na kung hindi mo pa ako nabuntis, hindi mo pa maiisip na hingin ang phone number ko. Nakita ni Andrea kung paano dumilim ang mukha ni Emilio sa paalalang yon. Huwag mong sabihin na sa lolo ko na pinag-isipan ko pang pakikipagkita sa kanya. Sabihin mo na lang na may exams ako. Ayokong sumama ang loob niya. Sabi niya kay Emilio nang iabot niya ang papel na pinagsulatan niya ng cellphone number niya. At paano naman ang damdamin ko? Kulang ka sa bahaging yon. At kung meron ka mang damdamin para sa akin, iyon ay dahil ipinagbubuntis ko ang tagapagmana mo. Pinagmamasdan niya si Emilio kaya sandaling nabanaag niya sa mukha nito ang paghihirap. Ngunit ayaw na niyang pag-isipan pa yon. Iniisip lang marahil ni Emilio kung paano pagtatakpan ng lahat ng ito sa loob-loob niya. May bisita ka, Andrea. Bungad sa kanya ni Rosa pag-uwi niya. Karga nito si Blue at inginuso ang bisita niya. My God! Naisip ni Andrea nang makita si Jasper. Hindi siya handang harapin ng lalaki pagkatapos ng mga pinagdaanan niya sa loob ng 48 oras. Sa akin na muna si Blue, Andrea. Bulong sa kanya ni Rosa. Kanina pa niya inaangilan ang bisita mo. Salamat. Nakangiting tugon ni Andrea at hinarap si Jasper. This is a surprise, Jasper. Paano mo na lamang dito ako nakatira? Nakangiwing tumugon si Jasper. Huwag mo na lang itanong. Gusto ko lang mag-sorry sa nangyari nung huli tayong magkita. Wala akong intensyong saktan ka. Hindi ko lang talaga napigil ang galit ko nang makialam ang lalaking yon. Naisip ko lang kasi na baka gusto mong kumain minsan sa labas, manood ng sine, kahit anong gusto mo.
Nag-init ang mga pisngi ni Andrea sa gustong mangyari ni Jasper. That's not a good idea. Bakit? May problema ka ba sa akin? Nangahamong tanong ni Jasper. Wala akong sinabing ganon. Mabilis na tugon ni Andrea. Hindi niya gustong magalit ang lalaki. Hindi to magiging mabuti para sa atin. Buntis ako, Jasper. Buntis ka? Ulit nito na nakatingin sa kanya na para bang may sakit siya. Sa labas ay naulinigan ni Andrea ang pagbukas ng pinto, ang mahinang boses ng isang lalaki at ang pagkahol ni Blue. Hindi ko alam na may boyfriend ka na pala. Nakasimangot na sabi ni Jasper. Nag-aaksaya lang pala ako ng oras sa'yo. Ayokong makipag-date sa babaeng dinadala ang anak ng ibang lalaki. Bago pa man ma-assure ni Andrea si Jasper, ay bumukas ang pinto at bigla ay dinaluhong ni Blue si Jasper. Nakalapit na rin si Emilio kasama si Oscar, kasabay ng pagsipa ni Jasper kay Blue. Napatili si Andrea nang humampa sa dingding si Blue. Diyos ko, Jasper! Anong ginawa mo sa kanya? Galit na saad ng dalaga. Huwag kang mag-alala, Andrea. Hinimatay lang siya. Sabi ni Emilio at inilayo siya sa walang malay na si Blue. Kailangan ko siyang madala sa vet. Wala ka talagang puso, Jasper. Sigaw ni Andrea. Una, ako ang sinaktan mo. Ngayon naman si Blue. Sinugod niya ako. Katwiran ni Jasper. At hindi ko naman sinadyang saktan ka. At ikaw, dumating ka lang ay nagkagulo na. Paninisi ni Andrea kay Emilio bago nagtungo sa kusina para kumuha ng tray na paglalagyan kay Blue. Kailangan mo na talagang mag-report sa pulis. Utos ni Emilio kay Andrea pagkabalik niya. Bukod dito, sinundan ka rin niya pauwi kagabi. Ini-stalk ka ni. Hindi ko siya ini-stalk. Gusto ko lang malaman kung saan siya lumipat. At hindi ko na siya aabalahin ngayong nalaman kung buntis siya. Sabi ni Jasper. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala sa akin si Blue. Siya na lang natitirang alaala ko kay Maria. Nangingilid ang luhang hinaplos-haplos ni Andrea ang alaga niya. Inakay siya ni Emilio pasakay sa limousine. Maria? Siya ang kumupkup sa akin. Minahal niya ako na tulad ng isang tunay na anak. Nawala siya nung 20 anyos ako. Breast cancer. Pinasaya ni Blue ang huling buwan ng buhay ni Maria, kaya hindi ko siya kayang ipamigay. Pinahid ni Andrea ang mga luha sa mga mata. Paano mo nga pala nalamang sinundan ako ni Jasper? Inutusan ko ang ilang mga bodyguard ko na bantayan ka. Inireport nila sa akin. Madilim ang mukhang tugon ni Emilio. Bantayan? Hindi ako isang prinsesa na kailangan ng bodyguard. Angil ng dalaga. At saan ba tayo pupunta? Sa veterinary clinic para matignan si Blue. Tinitigan ni Andrea ang maliit na katawan ng aso. Nanginig ang labi niya nang mapansin ang dugo sa ilong ni Blue. Nung magkasama pa kami ni Linda sa apartment, laging inaasar ni Jasper si Blue. Kaya galit na galit si Blue kay Jasper. Kinagat din niya ako. Pero hindi mo siya sinipa. Bulong ni Andrea. Pagdating sa klinika ay sinuri ng doktor si Blue. Ayon sa doktor ay kailangang manatili ni Blue sa klinika upang masemento ang isang paa. At to obserbahan ito dahil baka kailangang operahan ng nag-crack na bungo. Paano ko babayaran ang lahat ng gagastusin ni Blue? Nanlulumong tanong ni Andrea habang inaalalayan siya ni Emilio palabas ng klinika. Ako nang bahala ron. Sagot ng binata. Ang bait mo naman, pero ayokong may pinagkakautangan. Pag-amin ni Andrea, na muntik nang madulas paglabas ng klinika. Hinawakan siya ni Emilio sa mga braso upang alalayan siya. Makipagkita ka sa lolo mo at kalilimutan kong may utang ka sa akin. Tugon ni Emilio. Hindi makapaniwalang napatitig si Andrea sa lalaki. Blackmail yan. Ganun ako. Nakaprograma ako para samantalahin ng bawat pagkakataon. Kung ito lang ang tanging paraan para
Makipagkita ka sa lolo mo. So be it. Walang pagsisising tugon ni Emilio. Huminga ng malalim si Andrea. Natigatig sa marahas at malamig na pamamaraan ni Emilio ng pagharap sa buhay. May kapalit na halaga ang kabutihang loob nito. Dapat pa ba niyang ipagtaka yun? Hindi si Emilio Santiago ang tipo ng lalaking gagawa ng kahit na ano nang walang kapalit. Sigurado siyang malaking halagang magagastos kay Blue at hindi niya iyon mababayaran. Isa pa, kung aaminin lamang niya sa sarili, hindi naman talaga siya tutol sa pakikipagkita sa lolo niya. Sa akin siyang midterms ko, libre na ako pagkatapos nun na magpunta sa Cebu. Pagpayag ng dalaga. Madali naman akong kausap. Bulong ni Emilio. Hindi no, tuso ka at wala kang awa makitungo sa kapwa mo. At ginamit mo ang pagmamahal ko kay Blue para makuha ang gusto mo. Akusa ni Andrea. Huwag mong asahang magugustuhan kita dahil doon. Iniligtas ko ang buhay ng alaga mo sa pamamagitan ng pagdala sa kanya sa vet. Kontra ng binata. May isa pa akong ihilingin. Gusto kong makipagkita ka sa Dr. Castillo para matignan ka. Pero nagpatingin ako sa doktor. Mahinang protesta ni Andrea. Kailangan bang lagi mo nalang sinasalungat ang lahat ng sinasabi ko? Halatang naiinis na tanong ni Emilio. Gusto ko lang masiguradong maayos ang kondisyon mo. Nagbaba ng tingin si Andrea. Ang pansin ay nabaling sa mga maskuladong binti at sa katawan ni Emilio. Nag-iwas ulit siya ng tingin. Nagiinit ang mga pisngi niya sa mga alaala ng gabing may nangyari sa kanila ng lalaki. Wala kang pakialam sa kung anong makakabuti sa akin. Anak ko yung dinadala mo, kaya may pakialam ako. Kinagat ni Andrea ang ibabang labi. Baka kasi may masabi pa siyang maanghang. Alam niyang hindi interesado si Emilio sa anak nila at ginagawa lang nito ang lahat dahil sa lolo niya. Ngunit tamang desisyon bang tanggihan niya ang interes na pinapakita nito? Kahit gaano pa kaliit iyon? Hindi naman niya gusto na napipilitan lang na asawa. Gusto naman niya ng ama para sa kanyang anak. Hindi niya yon maitatanggi, kahit nalabag iyon sa kanyang kalooban. Nagawa ni Emilio na talikuran siya pagkatapos ng nangyari sa kanya at kailangan niyang matuto, tanggapin ang nangyari, mag-move on, at pag-ukulan ng pansin ng mas mahalagang bagay. Andrea, saad ni Emilio, pumapayag ka na bang magpatingin kay Dr. Castillo? Kung kinakailangan. Bumuntong hininga si Andrea. Alam mo naman siguro na responsibilidad na kita ngayon. Itinaas ni Andrea ang baba. Hindi ako isang bata na kailangang bantayan pa. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Masanay ka nang ako na ang nag-aasikaso sa'yo simula ngayon. Sabi ni Emilio. Nagngalit naman ang mga ngipin ni Andrea. Pasensya na pero hindi ko magagawa yon. Sanay akong mag-isa. Kung gusto kong umasa na lang sa'yo, umuo na sana ako sa alok mong kasal. Mataray niyang tugon. Maaari ka pa namang magbago ng isip. Malabong mangyari yon. Hindi ikaw ang gusto kong mapangasawa. Naningkit ang mga mata ni Emilio sa narinig. Sige nga, ikwento mo sa akin ng lalaking gusto mong mapangasawa. Isang lalaking mabait, nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng nasa loob. Nagiinit ang mga pisnging sagot ni Andrea. Pasimpleng pinagmasdan ni Andrea si Emilio na halatang hindi na magandang timpla. Kung tutuusin, dapat pa nga itong magpasalamat dahil tumanggi siyang magpakasal dito. Balang araw ay makakatagpo rin si Emilio ng babaeng gusto talaga nitong pakasalan. Tila nasaktan siya sa ideyang yon. Nagitla ng mapagtantong hindi niya nagustuhan ang ideya na ang ama ng kanyang anak ay may kapiling na ibang babae. Isa iyong kahibangan, aniya sa sarili. Pagkatapos ng mga nalaman niya kagabi tungkol kay Emilio, nang magsaliksik siya sa internet tungkol dito,
Nakasisiguro siya na tama ang naging desisyon niya. Hindi sila magiging masaya dahil hindi sila bagay. Ni hindi nga mailalarawan ang uri ng buhay na mayroon si Emilio. Tatawagan kita, Andrea. Sabi ni Emilio habang bumababa ng sasakyan. Good luck sa exams mo. Nilingon ni Andrea si Emilio at nginitian. Salamat, sabi niya. Naghihintay si Rosa sa harap ng kanyang apartment upang magtanong tungkol kay Blue at binalitaan niya ang babae. Naghanda si Andrea ng hapunan at hindi niya mapigilan ang paghikab. Ayon sa doktor, ay normal lang daw na mabilis mapagod kapag nagdadalang tao. Nangangako sa sarili na gigising ng maaga para mag-review. Nahiga siya at ayaw man niya ay naalala niya ang gabing may nangyari sa kanila ni Emilio. May maganap kayang kasalan sa pagitan ni Andrea at Emilio? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.